Kabanata 581. Ginoong Owen, Aderi, may kakaiba talaga. Umunat ang noo ni William at nag-isip, kung tama ang hula ko, dati, talented din si Asclepius gaya nina Thomas at Stone. Mayroon din siyang espesyal na breath sa kanyang katawan. Gumawa si Asclepius ng isang hanay ng mga karayom batay sa kanyang mga personal na katangian. Na ang ibig sabihin ay ang taong may breath skills lang ang ganap na makapaglalabas ng epekto ng mga karayom. Kung ang isang regular na tao ay gumagamit ng mga ito, sila ay hindi naiiba sa mga normal na karayom. Sabi ni Aderi, parang custom-made ang mga karayom para kay Thomas. Theoretically, oo. Inaplos ni William ang kanyang balbas. Thomas, congratulations! Sa tulong ng hanay ng mga karayom na ito, naniniwala ako na ang iyong mga kasanayang medikal ay mapapabuti ng husto. Maraming mga chapter sa acupuncture skills ang mahirap unawain, pero maaari mo ng pag-aralan ang mga ito ngayon. Excited din si Thomas. Siya ay isang napakakalmado na tao, kaya't siya ay normal na hindi mapapagod sa mga bagay-bagay, pero kakaiba kapag nakakuha siya ng ganoong kayamanan. Ang set ng Asclepius Needles ay ang kayamanan na nagpabilis ng tibok ng puso ni Thomas. Itago ng maayos ang mga karayom. Magiging lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito, sabi muli ni William, nasaan ang atay? Andito. Itinago ni Thomas ang atay na binili niya. Ito ay isang atay na maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Sabi ni William, kaninang hapon, handang ipagsapalaran ni Merrick ang kanyang buhay para magbid sa atay na ito, kaya sapat na iyon para malaman natin kung gaano kahalaga ang atay na ito. Sa tingin ko ang pamilya Dawson ay gumawa ng isang pangako sa isang big shot. Nasa kamay na natin ang atay. Siguro pagkatapos naming bumalik sa Southland District, maaari mong isave ang big shot na ito gamit ang atay na ito, Thomas. Sa oras na iyon, hindi mo lang maaaring putulin ang kanilang suporta sa pamilya Dawson, ngunit maaari mo ring bigyan ng iyong sarili ng maaasahang suporta. Dapat pansinin na si Ginoong Owen ay mayroon pa ring malinaw na pag-iisip. Ang kanyang mga iniisip ay kapareho ni Thomas. Gayunpaman, naisip ito ni Thomas ng mas malalim na pagbili ng atay sa pamamagitan ng channel ay nangangahulugan na kaysa kay William. Ang underground ng pamilya Dawson ay talagang nagtatrabaho sa industriyang iyon. Marahil ay dahil lang na pinutol ni Thomas ang stock source ng pamilya Dawson kaya napilitan silang pumunta at bumili ng mga bagay sa black market. Kung ganoon nga, pipilitin ni Merrick na bumalik na walang dala, ang pamilya Dawson na bumalik sa dati nilang karera ng pagpatay ng mga tao at pagkuha ng kanilang mga atay. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huling nangyari ang ganoon, kaya hindi gaanong mapagbantay ang pamilya Dawson. Bukod sa pahintulot mula sa isang big shot, may posibilidad para sa kanila na sila ay mapunta sa panganib. Sa puntong iyon ang magiging katapusan ng pamilya Dawson. Siyempre, ito ay mga bagay lamang na maaaring mangyari sa hinaharap. Ngayon, kailangan ni Thomas na ayusin ng pulisya na bantayang mabuti ang pamilya Dawson sa lahat ng oras. Kailangan lang nilang maghintay para kumilos ang pamilya Dawson at huhulihin silang lahat. Inalis ng maayos ni Thomas ang atay. Ang huling natitira ay ang bola. Kinuha ni Thomas ang invitation card. Pagkatapos niyang basahin ang oras at tagpuan, nabagabag siya sa isang maliit na problema. Kung gusto kong umattend sa ball, kailangan may partner ako. Hindi ko kayang pumunta mag-isa. Napangiti si William. Thomas, ganyan ka ba talaga kakapal? Hinihintay ka ng partner mo na imbitahan mo siya. Kapartner ko. Sa isang iglap na unawaan ni Thomas ang ibig sabihin ni William. Gusto niyang yayain ni Thomas si Aderi na maging partner niya. Diyon lang ang tanging magagawa ni Thomas ngayon. Tumingin si Thomas kay Aderi, lumunok, at sinabing, Aderi, pwede bang maging partner ko ngayon? Kabanata 582. Sa pagharap sa biglaang paanyaya, agad na tumibok ang puso ni Aderi. Dapat ba niyang sabihin sa kanya ang oo? Tanggihan siya. Malinaw niyang alam na may asawa na siya. Malinaw niyang alam na inimbitahan siya nito para lang matapos ang misyon. Malinaw niyang alam na wala siya sa isip nito. Sinabi sa kanya ng kanyang rationality na dapat niyang tanggihan siya at hindi na siya maaaring umibig pa. Pero paano niya tatanggihan ang imbitasyon ng lalaking mahal niya? Hayaan mo lang akong maging Capricorn ng isang beses. Kahit minsan lang, gusto ko siyang makapartner. Ayos lang kahit dayin ko ang sarili ko at okay lang kahit isang beses lang. Tapat na ang minsang maranasan ito. Matapos magpumiglas ni Aderi sa kanyang masalimuot na emosyon, seryoso siyang tumango.
Okay, ikaw ay may isang oo mula sa akin. Matapos marinig ni Thomas ang tugon ni Aderi, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, nagkwentuhan muna silang tatlo bago sila bumalik sa kwarto at nagpahinga. Pagkatapos ng mahabang gabi, muli silang nakapagsel at bumisita sa South City kinabukasan. Bukod sa nakatagong panganib sa South City, ang maluho nitong panlabas ay talagang kaakit-akit. Isa itong malaking modernong lungsod. Kung walang magulo na pakikitungo at pumunta lang sila roon para maglakbay, ramdam pa rin nila ang kakaibang kultural na aura ng lungsod. Dumidilim na. Papalapit na ang ball, kaya pagkatapos na pabolaikin ni Thomas si William sa silid ng hotel, bumaba siya ng hagdan. Pagkatapos, pinaandar niya ang sasakyan palabas at hinintay si Aderi na bumaba. Makalipas ang 10 minuto, dumating na siya. Ang kanyang puting gown at fair collarbone ay umaakit sa mga nanunood na tumalikod. Payat at mahaba rin ang kanyang mga binti. Siya ay may katangi-tanging mukha, siya talaga ay may perpektong figurette, at siya ay nakadamit ng napakarilag na damit. Ngayong gabi, si Aderi ang magiging pinaka-nagniningning na bituin. Maging si Thomas ay nahirapang umiwas ng tingin kahit sandali. Isang pangungusap lang ang makapaglalarawan sa kanya. Napakaganda niya kaya hindi mapigilan ng mga tao na tingnan ang kanyang kagandahan. Tara na. Hanggang sa narinig na ang boses ni Aderi ay napagtanto ni Thomas na nakapasok na siya sa sasakyan. Awkward siyang ngumiti, pinaandar ang makina, at lumabas ng hotel para tumungo sa venue ng ball. Hindi naman kalayuan ang venue. Matapos ang humigit kumulang 20 minutong biyahe, lumapit ang kanilang sasakyan sa gusali. May napakalaking parking lot sa likod ng gusali, at ito ay inookupahan ng lahat ng uri ng mararangyang sasakyan na naroon. Halatang mayaman at marangal ang mga dumalo sa ball na ito. Iyan ay halos makikita mula sa mga kotse. Napakaraming sasakyan, kaya hindi sapat ang mga parking space. Pagkatapos lang ng mahabang panahon na paghahanap ni Thomas ay sa wakas ay nakahanap na siya ng bakanting espasyo. Habang naghahanda siyang iparada ang kanyang sasakyan, napagtanto niyang may paparating na sasakyan na sobrang bilis. Ang pagpapaandar ng sasakyan ng driver ay tila aagawin niya ang parking space kay Thomas. Naunang dumating si Thomas. Paano niya hahayaan ang ibang tao na agawin ang parking space na iyon? Agad na pinaikot ni Thomas ang kanyang manibela at pinabilis ang kanyang sasakyan. Ipinarada niya muna ang kanyang sasakyan na may napakahusay na kakayahan. Nakumpleto niya ang buong proseso sa isang shot na para ba itong isang akrobatikong pagganap. Nag-thumbs up si Aderi sa kanya. Hindi ko alam na sanay ka pala sa pagmamaneho. Kung nalaman niyang contract driver si Thomas sa motorcade ni Edith, mas magugulat siya. Nakaparada ang sasakyan, kaya tinanggal nila ang kanilang seatbelts. Bago sila bumaba ng kanilang sasakyan ay huminto sa gilid ang sasakyan na gustong agawin ang kanilang parking space. Bumaba sa kotse ang isang matipunong lalaki at malungkot na sinipa ang gulong sa harapan ng kotse ni Thomas. Lumabas ka na ngayon. Kumunat ang noo ni Thomas. Tinenyasan niya si Aderi na huwag munang lumabas at maghintay sa sasakyan. Kabanata 583. Pagkatapos ay binuksan ni Thomas ang pinto, bumaba ng kotse, at walang pakialam na nagtanong, anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Mabangis na sinabi ng matipunong lalaki, akin ang parking space na ito. Pilasan mo at umalis ka na dito. Nakahanap muna ako ng space na ito. Pinark ko din muna yung kotse ko. Paano ito biglang naging iyo? Kung may kakayahan ka, kanina ka pa sana pumarada bago ako, malamig na sabi ni Thomas. Sandaling natigilan ang matipunong lalaki. Sa totoo lang, ang matipunong lalaki ay medyo magaling sa pagmamaneho. Sa sitwasyong iyon, naging tiwala siya sa pagkuha ng parking space. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Thomas ay nagtataglay ng mas mahusay na mga kasanayan kaysa sa kanya, at mas mabilis na ipinarada ni Thomas ang kanyang sasakyan kaysa sa kanya. Dahil hindi siya kasing galing ni Thomas, natural na natalo siya. Agad na hindi nakapagsalita ang matipunong lalaki. Sa sandaling iyon, lumabas sa kotse ang isang babaeng nakasuot ng maganda. Tinapakan niya ang kanyang paa at sinabing, malapit nang magsimula ang ball. Bakit nagsasayang ka pa ng oras dito? May parking space ba? Mabilis siyang sinuyo ng matipunong lalaki. Baby, bigyan mo ako ng 1 minuto. Ako na ang bahala dito ngayon din. Tumalikod ang matipunong lalaki bago niya marahas na sinabi kay Thomas, wala akong panahon na makisali sa isang lame na kagaya mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ililipat mo ba ang kotse mo o hindi?
Diretsong sagot ni Thomas sa kanya. Hindi. Good boy, maghintay ka lang. Ituturo ko sa iyo ang mga kahihinatnan na nagkasala ka sa akin. Walang direktang ginawa ang matipunong lalaki. Sa halip, bumalik siya sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng sasakyan ni Thomas at hinarang ito ng mahigpit na nasa paligid pa rin si Thomas. Hanggat hindi inilalayo ng lalaki ang kanyang sasakyan, hinding-hindi maipapalabas ni Thomas ang kanyang sasakyan. Lumabas ang matipunong lalaki pagkatapos niyang patayin ang makina. Napangiti siya at sinabing, marami akong pera, kaya bagay sa akin ang kotse. Gusto ko lang natandaan mo na kung hindi ka mayaman, huwag kang umarte kapag nandito ka sa labas. Ipaparada ko lang ang kotse ko dito, at hindi yan ang mamaneho palayo. Huwag mo nang pangarapin ang pagmamaneho ng iyong sasakyan palabas. Di ito ay ganap na hindi makatwiran. Hinawakan ng makulit na babae sa baywang ang matipunong lalaki. Umadjejek siya bago sinabing, you deserve it. Nang maghahanda na silang umalis, pinigilan sila ni Thomas. Sandali lang. Lumingon ang matipunong lalaki at nagtanong, ano? Na-realize mo ba kung gaano ako kagaling? Nagsisisi ka ba? Tinasabi ko sa iyo ngayon, huli na ang lahat. Pero napaka-generous kong tao. Mabibigyan kita ng pagkakataon. Kung lumuhad ka at nagmamakaawa sa akin, tawagin mo akong good daddy, at bigyan ng espasyo, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Naiintindihan mo ba? Walang ipinakitang ekspresyon si Thomas. Napakaraming manloloko sa mundong ito. Nakakasalubong niya ang ganoong basura saan man siya magpunta. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan ang matipunong lalaki, at sinabing, binibigyan kita ng 30 segundo upang ilipat ang iyong sasakyan palayo. Hindi nasiyahan ang matipunong lalaki. Parang hindi nakipag-compromise si Thomas. Parang tinatakot siya nito. Ang matipunong lalaki ay mayaman at makapangyarihan bukod pa sa pagiging matipuno. Hindi siya kailanman nakaranas ng pagkatalo. Kaya naman, paano siya matatakot kay Thomas? Umangat ang ulo ng matipunong lalaki at tumingin kay Thomas. Bakit? Gusto mo pa ba akong suntukin? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Pwede ba kitang maging kalaban? Let me tell you, it's useless kahit humingi ka ng tawad ngayon. Hinding-hindi ko aalisin ang sasakyan ko. Tumayo si Thomas na walang sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, lumipas ang 30 segundo. Huminga ng malalim si Thomas. Tapos na ang oras. Wala kang pagkakataon kahit na gusto mong ilipat ang iyong sasakyan sa puntong ito. Naaliw ang matipunong lalaki. Lad, mukhang bossy ka ha. Halika, tingnan ko kung ano ang magagawa mo sa akin. Bahagyang inunat ni Thomas ang kanyang mga paa bago siya gumawa ng ilang mabagal na hakbang paakyat sa sasakyan ng maskuladong lalaki. Buksan mo ang iyong mga mata ng malawakan at tingnan mo ito. Kabanata 584. Ipinasok ng maskuladong lalaki ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at hindi pinansin ang sinabi ni Thomas. Sa kanyang opinyon, si Thomas ay hindi kasing lakas niya, at ang kanyang kasuotan ay hindi mukhang kasing ranya gaya ng kanya. Mukha talagang basura si Thomas. Ano ang nakakatakot sa lame trash? Mag-away man sila, sa figure at muscles ng lalaki, talagang madali niyang talunin si Thomas anumang oras. Sa makatuwid, ano pa ang dapat niyang ikabahala? Hindi rin lumapit si Thomas sa matipunong lalaki. Sa halip, umakyat siya sa kotse ng maskuladong lalaki. Pagkatapos, tumalikod si Thomas, itinaas ang kanyang paa, at nag-pose na parang manlalaro ng soccer na naglalayon sa layunin. Sa sumunod na segundo, binigyan niya ito ng isang mabangis na sipa habang siya ay sumisigaw. Tinipa niya ang sasakyan sa gitna. Sa isang malakas na kalabog, pilit na sinipa ang napakalaking sasakyan mga 8 metro ang layo sa harap ng matipunong lalaki at ng makulit na babae. Nabangga nito ang isa pang sasakyan sa harapan. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang tao? Nasa bulsa pa rin ng maskuladong lalaki ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang kahangahangang paraan ay nawala sa puntong ito. Nakaramdam siya ng panghihina, at nalaglag ang kanyang panga. Agad siyang nawala ng lahat ng enerhiya tulad ng isang impes na lobo. Ang matipunong lalaki ay magaling din sa martial arts, kaya natural niyang masasabi kung gaano kalakas ang sipa na iyon. Sa totoo lang, kung ang sipa na iyon ay ibinigay sa maskuladong lalaki, ang kanyang mga buto ay mababali, at siya ay nawala ng buhay. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay isang nakatagong master ng martial arts. Ang matipunong lalaki ay inapi ang maraming tao noon, ngunit siya ay nasangkot sa tunay na problema sa pagkakataong ito.
Nakaramdam siya ng takot saglit. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakikipag-ugnayan kay Thomas sa labanan, kung hindi, siya ay dinala sa isang ambulansya at ipinadala sa ospital ngayon. Napatingin si Thomas sa matipunong lalaki. Isang mabangis na titig lang ay natakot na ang matipunong lalaki kaya hindi na siya nang ahas na kumilos. Ikaw, anong balak mong gawin? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thomas, ako si Thomas Mayo, at dadalo ako sa ball ngayon. Kung gusto mong mabayaran ko ang pagkawala ng kotse mo, maaari mo akong hanapin sa ball. Pagkatapos niyang magsalita, kumaway siya sa direksyon ng sasakyan niya. Bahagyang ngumiti si Aderi habang papalabas. Hinawakan niya ang braso ni Thomas at umalis sila sa parking lot. Puno ng malamig na pawis ang noo ng matipunong lalaki. Paano pa siya pupunta at humingi ng kabayaran para sa kanyang sasakyan? Haha, hindi siya magiging matapang na gawin iyon. Napakalupit ng mga kaugalian sa South City. Hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkatao ni Thomas at kung gaano kahusay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Dapat ngayon na lang niya tapusin ang mga bagay-bagay. Kung patuloy siyang manggugulo, mawawalan siya ng buhay. Niyugyug ng makulit na babae ang braso ng matipunong lalaki. Hayaan mo na lang ba yan? Tinitigan ng matipunong lalaki ang makulit na babae na parang tulala. Kung hindi, gusto mo pa ba siyang awayin? Kung gusto mong lumaban, sige. Wala akong lakas ng loob. Mukha siyang mahiyain, ngunit alam niya ang sarili niyang limitasyon. Sa kabilang banda, hinawakan ni Thomas sa kamay ang kasama niyang si Aderi at pumunta sila sa entrance ng ballroom. Pumila sila at naghintay na makapasok sa ballroom tulad ng ibang mga bisita. Napuno ng kaligayahan ang puso ni Aderi ngayon. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang naramdaman ang init mula sa palad ni Thomas. Bagamat magkahawak kamay lang sila para sa kagandahang asal, sapat na iyon para sa kanya. Talagang kadalasan ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipagkamay kay Thomas. Sa panahong ito, hindi iniisip ni Aderi ang kanyang sarili bilang kapareha ni Thomas. Sa halip, itinuring niya ang kanyang sarili bilang nobya ni Thomas. Sila ay tumuntong sa kanilang kasal, hindi isang ballroom. Kahit na niloloko niya ang sarili niya, malamang na hindi na siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa buhay niya. Mali ba kung naisip niya ito ngayon? Matapos pumasok ang magkapare sa ballroom, sa wakas ay si Thomas at Aderi na. Sa pasukan, ang receptionist ay nagpakita ng isang malabong ngiti habang sinabing, pakipakita ang iyong invitation card. Kabanata 585. Nang matapos magsalita ang receptionist ay napawi ang ngiti sa labi dahil napagtanto niyang may mali sa magkasintahang ito. Maayos naman ang ginang. Hindi lang desente ang pananamit niya, napakaganda rin niya. Napakaganda ng kanyang outfit kaya bagay siya sa tema ng bola ngayong gabi. Ang pangunahing problema ay sa lalaki. Ang lalaki ay hindi itinuturing na marumi, pero ang mga tao ay maaaring sabihin na ang kanyang damit ay mura sa isang tingin. Mula ulo hanggang paa, wala sa kanyang mga damit ang nagkakahalaga ng higit sa $200. Ang kanyang sapatos ay parang isang bagay na nakuha niya sa isang supermarket. Paano nakakuha ng invitation card ang isang mahirap na tao? Ang mga invitation card mula sa water cloud ay palaging ibinibigay sa mayaman at marangal na big shot. Ang mga dumalo sa ball ngayon ay patunay din yan. Sa mga lalaking andoon ngayong gabi, mayroon bang sino man na may damit na walang tatak? Kalimutan ng mga nakasuot ng magagarang branded na damit, kahit na ang pinaka-plain na damit doon ay nagkakahalaga ng $10,000. Bakit darating ang lalaking ito na may dalang damit na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200? Nagmukha siyang lame at mahirap. Naghinala ang receptionist kay Thomas, kaya mas masusing inspection ang ginawa niya. Pinuksan niya ang invitation card. Sa pagsuri, ang invitation card ay totoo nang walang anumang pagdududa. Ang pangalan sa invitation card ay may nakasulat na Thomas Mayo. Alam ng receptionist na si Thomas Mayo ay isang napakayamang tao na nagbid sa Asclepius Needles at isang sariwang atay na may $200 million at $1 billion ayon sa pagkakabanggit. Paano naging posible para sa gayong mayamang tao na magbihis ng damit na nagkakahalaga lamang ng $200? Kaya naman, naisip niya na baka siya ay impostor. Ang South City ay isang lugar na puno ng panganib. Marahil ay isang hitman na nanghuli ng mayayamang lalaki ang pumatay kay Thomas pagkatapos niyang umalis sa auction. Ang Thomas na nasa harapan niya ay impostor. Gayunpaman, hindi man lang siya nagpanggap na mas kamukha ni Thomas. Ang lalaking ito ay nakasuot ng murang damit. Haha.
Naghihintay ba siyang malantad? Sa totoo lang, ang receptionist ay gumawa ng isang makatwirang hula. Ang isang hitman para sa mayayamang lalaki ay talagang tumitingin kay Thomas, ngunit hindi naiintindihan ng receptionist ang ugali ni Thomas. Hindi niya alam na sanay na si Thomas sa pagiging low-key at hindi mapanghimasok. Kahit na siya ay napakayaman, ang kanyang mga kasuotan ay katulad lang ng sa mga karaniwang tao. Hindi lang siya, kundi ang kanyang mga subordinate mula sa 12 Golden Zodiacs na nagtrabaho sa ilalim niya ay naimpluwensyahan din. Lahat sila ay sobrang mayaman na lalaki, ngunit sila ay nagbibihis na parang mga magsasaka sa mga kanayunan. Kinamayan ng receptionist ang invitation card at nagsalita sa hindi magiliw na tono. Sagutin mo ako ng matapat, saan mo ninakaw itong invitation card? Nagulat si Thomas sa kanyang mga salita. Naguguluhan niyang sinabi, itong invitation card ay ibinigay ng Water Cloud. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Bakit? Ito ba ay isang peking copy? Napangisi ang receptionist. Totoo ang invitation card, pero peke ka. Malinaw ang kanyang implikasyon. Hindi siya naniniwala na ang taong ito ay si Thomas Mayo at ang lalaking ito ay dapat na isang impostor. Ngumiti ng mapait si Thomas. Bagamat nakita ni Thomas ang maraming katulad na mga bagay sa balita, ito ang unang pagkakataon na talagang nangyari ito sa kanya. Paano niya mapapatunayan na siya nga talaga si Thomas Mayo? Wala akong masyadong pasensya. Pinibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung paano mo nakuha ang invitation card na ito. Mabangis na sabi ng receptionist. Tinakaw mo ba o inagaw mo sa iba? Ang may-ari nitong invitation card ay si Thomas Mayo. Anong ginawa mo sa kanya? I advise you to clarify things now. Huwag na huwag mong gugustuhing maglaro sa harap ng Water Cloud dahil hindi mo makakayang gawin ang ganoong bagay. Kabanata 586. Ang mga mayamang lalaki sa likuran ay tinitigan si Thomas ng may pag-aalipusta at naghihintay sila na siya ay mapahiya. Bago pa makapagsalita si Thomas, nakaramdam muna ng kalungkutan si Aderi. Naglakbay sila roon upang dumalo sa ball ng may pinanibik, ngunit pinigilan sila ng organizer sa pintuan. Ano ba ito? Naging malamig ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya, ikaw ang nagpadala ng invitation card at nag-imbite sa amin sa ball na ito noong una. Gayunpaman, ngayon ay sinasabi mo na ninakaw at inagaw namin ang card ng imbitasyon na ito mula sa ibang tao. Paano mo ito nagawa sa amin? Worst comes to worst, hindi na lang kami dadalo sa ball. Hindi dadalo. Haha. Tinitik ng receptionist ang kanyang mga daliri at halos 8 security guard ang agad na lumapit. Sa tingin mo nasaan ka? Ito ay Water Cloud. Hindi ka maaaring pumunta at umalis kung gusto mo. Kung hindi mo ito lilinawin ngayon, huwag kang mangarap na umalis. Kumunat ang noo ni Thomas. Masyadong masungit ang organizer. Tinanong niya, ano ang kailangan kong gawin para kusang loob kang maniwala na ang card na ito ay pag-aari ko at hindi ko ito ninakaw. Ngumiti ang receptionist. Sige, bakit ka pa nagpapanggap sa puntong ito? Masaya ba ito para sa iyo? Sabihin mo sa amin, saan mo ito ninakaw? Marahil ay magpapakita ako sa iyo ng kaunting awa at hayaan mong panatilihin ang iyong buhay. Kung patuloy mo itong pag-uugali, haha. Ikinalulungkot ko, ang Water Cloud ay magbabayad sa iyo ng mabigat na presyo ngayon. Medyo hindi nakaimik si Thomas. Malaki ang paniniwala ng receptionist na ninakaw ni Thomas ang invitation card, kaya ayaw niyang nagbigay ng anumang konsesyon. Masyado siyang walang puso. At saka, sila ang nagpadala ng invitation card, kaya bakit hindi nila malalaman kung ang isang bisita ay isang taong inimbitahan nila o hindi? Gusto pa nilang patunayan ni Thomas ang anyang pagkakakilanlan. Gaano kasaya noon? Huminga ng mahabang buntong hininga si Thomas at hinawakan ang kamay ni Aderi. Ito ay walang kabuluhan para sa kanila na manatili sa isang stalemate. Dapat umalis na lang sila. Nang maghahanda na siyang tumalikod at umalis, kinaway ng receptionist ang kanyang kamay. Tapos, lumapit lahat ng security guards. Naturally, ang mga security guard na ito ay wala sa paningin ni Thomas. Kung gusto ni Thomas na umalis, imposibleng may makakapidyaw sa kanya. Habang matindi ang kapaligiran, biglang lumapit ang isang lalaking nakasot at nakatali. Tumigil ka. Matapos makita ng receptionist ang lalaki, laking gulat niya kaya mabilis siyang tumakbo na parang daga na nakakita ng pusa. Hindi siya nangahas na tumayo ng tuwid at yumuko siya habang sinasabi, Guro, nandito ka.
Ang lalaki ay naiinip na sinabi sa kanya, kung hindi ako pumunta rito, baka nasaktan mo ang aking marangal na panauhin. Bisita. Sandaling natigilan ang receptionist. Naging magalang siya sa lahat ngayon. Paano niya nagawang masaktan ang sinuman? Maliban sa, agad na tumingin ang receptionist kay Thomas at hindi makapaniwalang nagtanong, Guro, hindi mo sinasabi na siya si Mr. Thomas Mayo na inimbitahan mo, tama? Kalokohan ba ang sinasabi mo? Nang marinig ng receptionist ang mariing sagot ng lalaki, namutla ang kanyang kutis dahil sa takot. Hindi niya inaasahan ang isang malaking boss na tulad ni Thomas na magbihis ng ganoon ka-simple. Kung ito ang tahanan niya, ayos lang. Gayunpaman, dumalo siya sa isang malaking ball. Gayunpaman, nagbihis siya na parang magsasaka. Nakakagulat talaga, kaya hindi kasalanan ng receptionist ang paghinala sa kanya. Kabanata 587. Agad namang lumapit ang receptionist, tumango, at yumuko kay Thomas. I'm really sorry, Ginoong Mayo. Hindi ko talaga namalaya na ikaw pala. Nabulag ang mga mata ko. I was so ignorant that I failed to recognize you, mababa ang tingin ko sa'yo ako. Tumenya si Thomas ang kanyang kamay para tumigil siya sa pagsasalita. Maganda ang ginawa ng receptionist. Maganda ang bokabularyo niya dahil nakakapagsalita siya ng napakaraming salita ng sabay-sabay. Sige, pinalis ka na ni Mr. Mayo. Huwag kang tatayo dito at hinaharangan mo kami. O sige, alis na ako. Ibinaba ng receptionist ang kanyang ulo, yumuko, at malungkot na tumakbo palayo. Ang isa pang lalaki ay lumapit kay Thomas bago siya nagkusa na makipag-ugnayan at sabihin, ako si Caleb Waters. Ako ang young master ni Watercloud. Tumango si Thomas. Kaya, ang lalaking ito ay ang young master. No wonder takot na takot sa kanya ang receptionist. Ang Watercloud ay itinuring na makapangyarihan sa South City dahil kinokontrol nila ang lahat ng uri ng kapangyarihan doon. Umiral sila bilang lokal na napakalupit. Bilang young master, natural na nahiwalay ang pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan ni Caleb. Inabot ni Thomas ang kamay ni Caleb. Bahagyang napangiti si Caleb habang sinabing, maswerte akong nagkaroon ng pagkakataon na makita ang pagiging bukas mo sa paggastos ng pera kahapon. Noong una ay naisipan kong kilalanin ka kahapon, ngunit sa kasamaang palad, mabilis kang umalis, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na batiin ka. Isang karangalan para sa akin na makausap ka ngayon. Ito ay kasiyahan ko rin, young master. At kitang-kita na tumingin si Caleb kay Aderi sa tabi ni Thomas sa casual na paraan habang nagsasalita ito. Parang si Aderi ang pinapansin ni Caleb, hindi si Thomas. Ang babaeng ito ba ang pangunahing target niya ngayon? Masasabi ng lahat sa lugar. Ito ay hindi dahil sila ay napakatalino, ngunit ang intensyon ni Caleb ay masyadong halata. Bukod pa rito, sa naunang pagkakamali ni Caleb, malinaw sa lahat ang layunin niyang imbitahan si Thomas. Alam ng lahat sa South City na si Caleb ay napaka-pervert. Tsaka iba siya sa mga normal na pervert. Hindi niya gusto ang mga babaeng walang asawa. Nagustuhan lang niya ang asawa o kasintahan ng ibang lalaki. Sa tuwing nakikita niya may ibang lalaki na may hawak na magandang babae, kinukurot ang puso niya. Gayunpaman, maraming magagandang babae ang sumugod kay Caleb ng maraming beses, ngunit hindi nila nakuha ang kanyang mga mata. Diyon ang kink ni Caleb. Naturally, maraming psychologist ang nagsuri nito at inakala na siya ay may isang masamang sakit sa isip. Kung ang mga normal na tao ay may ganoong karamdaman, binugbog sila hanggang sa maging baldado. Pero, iba si Caleb. Bilang young master ng Watercloud, magagawa niya ang anumang gusto niya. Hindi mabilang na mga babae ang naagaw niya, hindi na mabilang na mga pamilya ang nasira niya, at hindi na mabilang na mag-asawa ang pinaghiwalay niya. Maraming mayayamang lalaki na kagagaling lang sa South City ang hindi alam ang tungkol dito. Kadalasan ay dinadala nila ang kanilang napakarilag na kasosyo upang makipagkita kay Caleb. Sa huli, ang kanilang mga babae ay dudungisan niya. Sa South City, kapag sila ay nadungisan ni Caleb, ang mga babaeng iyon ay hindi na muling makakalaya. Naayos ang ganoong ball dahil gusto ni Caleb na makita kung gaano kaganda ang mga babae ng ibang lalaki. Sa ibabaw, ito ay upang hayaan ang lahat na nakilala ang isa't isa. Sa katotohanan, ito ay upang masiyahan ang kanyang personal na kink. Sa makatuwid, karamihan sa mga lalaki na dumalo sa bola ay nagdala ng mga kasosyo na kanilang tinanggap, hindi ang kanilang sariling mga asawa. Ang masama pa, ang mga babaeng ito na gustong purihin si Caleb ay sasama sa ibang lalaki.
Magpapanggap silang mga may bahay na may asawa na sinasadyang gamitin ang pagkakakilanlang iyon upang maakit ang atensyon ni Caleb. Ang ganitong kakaibang gawain ay hindi bihira sa South City. Sa makatuwid, palaging sinasabi ng mga tao, kailangan mong maiwasan ang apoy, mag-ingat laban sa pagnanakaw, at mag-ingat laban sa young master. Si Thomas ay isang bagong dating sa lugar. Paano niya malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito? Matapos matanggap ang isang invitation card, inosenteng dinala niya si Aderi, na katulad ng paglalagay ng bitag para sa kanya. Mula sa mata ko na tingin ni Caleb, masasabi nila kung gaano siya kadesperado para kay Aderi. Kabanata 588. Okay, huwag na tayong tumayo sa entrance. Pumasok na tayo sa loob. Pagkatapos ay pinapasok sila ni Caleb. Mahigpit na hinawakan ni Aderi ang braso ni Thomas at medyo nanginginig siya. Pulong niya, nakakatakot ang lalaking ito. Hindi siya mukhang mabuting tao. Thomas, mag-ingat ka. Walang ibang sinabi si Thomas. Inakay na lang niya si Aderi papasok. Ang kanyang mga karanasan sa lahat ng mga tao na ito ay nagsabi sa kanya na talagang may mali kay Caleb. Malinaw na hindi si Thomas ang target ng invitation card na natanggap niya, si Aderi iyon. Ang ibang mga lalaki sa kanilang paligid ay nakatingin sa kanila na parang nanunood ng isang palabas na lalo lamang nagpatunay ng naiisip ni Thomas. Pagkapasok nila sa lobby, tila humakbang sila sa ibang mundo. Parang palasyo ang lugar. Ang pagkukumpuni nito ay maluho at makapidyo, hiningang may magagandang inukit na istruktura, lalo na ang malaking kristal na chandelier sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Nilagyan ito ng libu-libong kristal na nagre-refract ng liwanag at napakatingkad nito sa lobby. Ang chandelier ay hindi bababa sa higit sa $1 million. Halata namang hindi nagatubili si Caleb na gumastos ng pera. May mga hilera ng pagkain at inuming may pinakamataas na grado. Kalimutan ng iba pang mga bagay ngayong gabi, ang mga inuming may alkohol lamang ay nagkakahalaga ng hanggang $10 milyong. Isang salita para ilarawan ito. Mahal. Sa buong South City, ang Water Cloud lang ang kayang mag-organisa ng ganoong karangyang ball. Umakyat si Caleb sa isang entablado, marahang tinapik ang mikropono, at tumawa bago niya sinabing, "Hello, ladies and gentlemen, good evening. Elsang karangalan para sa akin na imbitahan ang lahat na dumalo sa ball ngayon na aking inorganisa. Ngayong gabi, walang restrictions. Ang lahat ay maaaring maglaro at tamasahin ang mga pagkain at inumin. Isa lang ang layunin natin, ang maging masaya. Ngayon, sumayaw tayo sa ritmo ng musika." Ang orihinal na makinis na musika sa dance floor ay agad na napalitan ng pop music. Nagliwanag ang mga ilaw at ginalaw ng mga tao ang kanilang mga katawan. Ang mga mayayamang lalaking iyon ay naglabas ng kanilang mga emosyon na matagal nang pinipigilan. Hindi na sila kumilos na parang mga maginoo. Hawak-hawak nila ang kanilang mga babae habang sinisimulan nilang isayaw ang pinakamasayang sayaw sa dance floor. Nilaibat ni Thomas ang paligid ng dance floor para hanapin si Vanny. Kung hindi mali ang nahulaan, si Vanny ay dapat na lumalabas sa ganoong okasyon. Sa gilid, paminsan-minsan ay titingin si Aderi kay Thomas. Ngayong gabi, siya ang kapareha ni Thomas. Hindi siya dumalo sa ball para kumain kasama si Thomas. Nais niyang magkaroon ng unang sayaw sa kanya upang masiyawan ang kanyang nais. Ngunit, tila walang ganoong ideya si Thomas. Medyo nalungkot si Aderi. Bakit walang nararamdaman si Thomas sa kanya noong may ibang lalaki na nakatingin sa kanya? Hindi ba siya maganda o banayad? Actually, alam na niya ang sagot. May asawa si Thomas. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, kaya paano siya nahuhulog sa ibang babae? Nakaramdam ng sobrang selos si Aderi, at kinagat niya ang ibabang labi. Wala siyang pakialam kung mahal siya ni Thomas o hindi, o kung may asawa na siya. Pag-aari niya si Thomas ngayong gabi, at walang aagaw sa kanya mula sa kanya. Thomas! Huwag na lang tayong umupo dito. Pumunta tayo doon at sumayaw. Natigilan si Thomas. Sayaw. Wala siyang talento sa aspetong ito. Bago siya nito tinanggihan, hinawakan ni Aderi ang braso niya at hinaila siya palabas ng upuan. Pumunta silang dalawa sa gitna ng bulwagan at sumayaw kasama ang musika. Karaniwang napakadesente ni Aderi, pero noon pa man, inilantad niya ang lahat ng kanyang emosyon. Gusto niya si Thomas, malibang magkagusto sa isang tao. Kabanata 589.
Kahit anong mangyari, at least ngayon, gusto niyang makasama si Thomas physically and mentally. Minsan sa buhay niya ay sapat na iyon. Habang pinamumunuan ng musika si Aderi, nagawa pa rin ni Thomas na sumayaw ng hindi sinasadya kahit na wala siyang talento sa pagsasayaw. Ito ang unang pagkakataon na sina Thomas at Aderi ay pisikal na naging malapit. Sa isang sulok, nakaupo si Caleb sa isang upuan na nakakross ang legs. May hawak siyang baso ng red wine habang pinapaikot-ikot iyon. Nakatitig siya ng diretso kay Aderi. Sa tuwing ginagalaw ni Aderi ang kanyang katawan, malakas ang tibok ng puso ni Caleb. Masyado siyang maganda. Siya ay talagang napakarilag. Bawat ilang libong taon lang niya nakikita ang ganoong kagandahan, di ba? Napakaganda ng kanyang mukha at figure na walang pwedeng itapon dito. Higit sa lahat, babae rin siya ng ibang lalaki. Si Caleb ay may espesyal na sakit sa pag-iisip. Gusto niya talaga ang mga babae na pag-aari ng ibang lalaki, lalo na kung magaganda ang mga babae. Si Aderi ay isang babaeng pinangarap ni Caleb. Nangako siyang kukunin niya si Aderi. Natapos ang kanta para sa sayaw. Pakiramdam ni Aderi ay hindi na siya magkakaroon ng sapat na lakas para bumalik siya sa kanyang upuan. Namumula ang mukha niya at ang bilis ng tibok ng puso niya. Ito ang pinakamasayang panahon sa buhay niya. Natupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap. Sa wakas ay nakasayaw na niya si Thomas. Tapat na iyon para gunitain niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa oras na ito, napatingin si Thomas sa isang babae at agad na nakuha ang atensyon nito. Oo, ang babaeng iyon ay si Vanny, ang babaeng matagal nang hinahanap ni Thomas. Sa wakas nahanap na rin kita. Tinapik ni Thomas ang kamay ni Aderi. Maupo ka rito at magpahinga sandali. Pupunta ako doon at kukuha ng maiinom para sa iyo. Sige. Tumayo si Thomas at umalis sa kanyang upuan bago siya naglakad patungo sa direksyon ni Vanny. Si Vanny ay nagpakita sa ball bilang isang miyembro ng service crew ngayon. Naturally, kung sino mang mayamang lalaki ang magkagusto sa kanya at gusto siyang sumayaw at uminom kasama niya, hindi niya ito tatanggihan. Mayroong maraming mga kababaihan tulad ni Vanny na pumunta sa ball. Lahat sila ay inilagay doon ni Caleb ng maaga. Ang mga lalaki roon ay malandi. Walang gustong sumayaw sa isang babae lang. Bukod doon, ang mga babae sa labas ay palaging mas kaakit-akit kaysa sa kanilang mga asawa. Ang mga mayayamang lalaking iyon ay may napakahalagang dahilan para dumalo sa ball. Si Caleb ay nagayos ng maraming magagandang service para sa kanila ng maaga batay sa kanyang pangunawa sa mga lalaking nandoon. Kasamahan ng mga service crew ang mga lalaki na sumayaw at uminom ng alak. Iniisip pa lang nila ang tungkol dito ay nasisiyahan na sila. Ito rin ang mahalagang dahilan para ang lahat ng ball ay maganap. Naglakad si Thomas papunta kay Vanny. Bago siya nagsalita, lumapit din ang isa pang napakataba na mayaman na mukhang male version ni Ugly Betty. Sinabi niya kay Vanny bago si Thomas, "Hoy, babae, gusto mo bang sumama sa akin doon para maupo sandali, uminom ng alak, at sumayaw sandali?" Bilang mga babaeng service crew, wala silang karapatang tumanggi. Gaano man kakulit ang mga lalaki o kung gaano sila kawalang katauhan, kailangan nilang tanggapin ito ng maluwag sa loob. Napangiti ng mahina si Vanny at yumuko. "Sige sir." Lumapit ang mayamang matabang lalaki habang gustong hawakan ang bewang ni Vanny. Bagamat hindi siya iniwasan ni Vanny, ang pagsimangot niya ay nagpapahiwatig pa rin ng labis na kalungkutan. Kinailangan niyang sumunod sa kanya dahil siya ay nasa isang walang magawang sitwasyon. Nang malapit na siyang hawakan ng mayamang matabang lalaki, isa pang malaking kamay ang humampa sa kamay ng mayamang matabang lalaki at napaungol siya sa sakit. "Sino ka ba ha, Dirt?" Lumingon ang mayamang matabang lalaki na iyon at tumingin. Nakita niya si Thomas na nakatayo sa tabi niya at ang titig ni Thomas ay napakalamig na parang yelo sa taglamig. Kabanata 590. Kilala ng mayamang mataba si Thomas. Nakita niya ang kahanga-hangang paraan ni Thomas sa auction. Ngunit ano man ang mangyari, ang panuntunan ng ball ay kung sino ang unang humiling sa babae ay unang makakakuha ng dibs sa kanya at ang ibang mga lalaki ay hindi maaaring agawin siya mula sa kanya. Lahat ng lalaki doon ay mayayaman. Kung aagawin ang mga babae nila, mapapahiya sila. Malamig na sinabi ng mayamang matabang lalaki, "Ano? Mr. Mayo, gusto mo rin ba itong service crew member?" Hindi nagsalita si Thomas, ngunit ang kanyang saloobin ay malinaw na nagpapahiwatig na gusto niya si Vanny para lang sigurado. Nagpout ang mayamang matabang lalaki. "Hindi mo ba alam ang rules ng ball? First come, first served."
Ang babaeng una kung gusto ay pag-aari ko. Habang nagsasalita siya, napahajejek siya. Kung gusto mo talaga siya, pwede. Maaaring sa iyo ang miyembro ng service crew na ito habang hinahayaan mo ang iyong babae na samahan ako sandali. Matagal na niyang pinagmamasdan si Aderi. Tutal, isang napakagandang babae ang namumukod tangi sa ganoong okasyon. May tao ba doon na inosente? Lahat ay may masamang balak. Para silang nagugutom na ligaw na lobo. Nang makakita sila ng isang inosenteng tupa tulad ni Aderi, nakaramdam sila ng labis na pananabik kaya't patuloy silang naglalaway. Mukha talagang mapang-akit ang babaeng iyon. Gayunpaman, mayroong libu-libong magagandang babae sa mundo at hindi mo sila makukuha kahit na nagustuhan mo sila. Minsan, kailangan mong tantyahin ang iyong sariling kakayahan. Hindi nila dapat lapitan ng mga babaeng hindi nila mahawakan. Kung hindi, kinasusuklaman ni Thomas ang mayamang mataba na ito ng sobra. Siya ay isang bagong dating at hindi niya naiintindihan ang mga patakarang ito. Isa lang ang panuntunan niya na ang mga taong nagkasala sa kanya ay kailangang parusahan. Hinawakan ni Thomas ang kwelyo ng mayamang matabang lalaki gamit ang isang kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, lumabas ka. Bago sumagot ang mayamang matabang lalaki, itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at inihagis siya sa entrance ng ballroom. Ang layo ay 20 meters. Paano magagawa ng isang tao ang ganoong bagay? Agad na tumahimik ang ballroom at lahat ay nakatingin kay Thomas na hindi makapaniwala. Siya ang unang taong nang ahas na lumaban sa ball ni Caleb. Bukod dito, ang kanyang mga aksyon ay naging napakalupit at siya ay hindi kapani-pani walang malakas. Ang taong ito ay hindi lamang mayaman, ngunit siya ay matapang. Samantala, napahigis sa sahig ang mayamang matabang lalaki habang humahagulgol sa sakit. Paulit-ulit niyang hinihiling kay Caleb na ipaglaban ang hustisya para sa kanya. Gayunpaman, sinulyapan ni Caleb ang mayamang matabang lalaki bago siya tumingin kay Thomas at gumawa ng desisyon na ikinagulat ng lahat. Pinalayas niya ang mayamang matabang lalaki. Oo, hindi pinarusahan ni Caleb si Thomas. Wala siyang pakialam kahit na nilabag ni Thomas ang mga patakaran. Ito ang unang pagkakataon na gumawa si Caleb ng napakalaking kompromiso. Nagkatinginan ng ibang mayayamang lalaki sa ballroom, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan na nila ang nangyayari. May gusto si Caleb kay Aderi. Bago niya makuha ang babae, paano niya itataboy si Thomas? Hindi nagtagal, na ibalik muli ang order sa ballroom na parang walang nangyari. Natapos lang sa casual na paraan ang insidente ng rich fat man. Dahan-dahang naglakad si Thomas kay Vanny. First time niyang titigan siya sa ganoong kalayuan. Punong-puno ng pang-engganyo ang babae, pero kakaiba rin ang aura niya na para bang hindi siya mahahawakan. Para siyang rosas na puno ng makamandag na tinak. Siya ay maliwanag ngunit nakamamatay. Alam ni Thomas na ito ay isang espesyal na vibe na mabubuo pagkatapos na ang isa ay pinagsamantalahan sa mahabang panahon. Malamang na miserable ang buhay ni Vanny nitong mga taon. Nang makitang lumakad si Thomas, nanginginig ang katawan ni Vanny habang siya ay napangiti.